Ang pananampalataya ang haliging hindi nayayanig sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Ito ang lakas na hindi nakikita, ngunit siyang nagtutulak sa mananampalataya na magpatuloy. Kahit na ang isip ng tao ay nagsasabing, tumigil na. Ang pananampalataya ay hindi basta pag-asa lamang. Ito ay matibay na pagtitiwala sa walang hanggang pangako ng Diyos. Mga kaibigan, ang paninindigan sa pananampalataya ay hindi opsyonal. Ito ay mahalaga sa bawat yugto ng ating buhay. Dumarating ang mga pagsubok, ngunit ang pananampalataya ang nagbibigay ng lakas upang makayanan at magtagumpay. Sabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinto 5:7, sapagkat tayo'y namumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng paningin. Ang mga salitang ito'y pumapawi sa pagdududa. Sinasabi nitong ang nakikita mo ay hindi ang huling salita, mas mabigat ang hawak mong pananampalataya. Kaysa sa pansamantalang nararamdaman mo, isipin mo ang isang tagapagtayo na naglalagay ng pundasyon na hindi nakikita ng mata. Para bang marupok ang bawat batong inilalagay, ngunit alam niya na sa ilalim ay may nakatagong saligang hindi matinag. Ganyan ang pananampalataya. Ito ang sumusuporta, humahawak at nagsisiguro. Maaring hindi makita ng iba, ngunit alam mo kung saan ka nakatindig. At kapag dumating ang unos, pananampalataya ang hindi magpapabagsak sa iyo. Ang pananampalataya ay hindi lumalago sa katahimikan. Ito'y tumitibay kapag ang bibig mo ay nagpahayag ng sinabi ng Diyos. Hindi rin ito natatago, kundi nakikita sa gawa, sa mga pasya at sa tapang na humakbang kahit pilit kang hinihila ng duda pabalik. Ang mundo'y nagtuturo ng takot, ngunit ang salita ng Diyos ay nagtuturo ng pananampalataya. Kapag matibay ang iyong pananampalataya, hindi emosyon ang sandigan mo, kundi ang walang hanggang katotohanan. Ang pananampalataya ay may kapangyarihan. Binabali nito ang tanikala ng takot, winawasak ang kasinungalingan ng kaaway at hinuhugot ang lakas mula sa pangakong kailanman ay hindi pumapalya. Ang matatag na pananampalataya ay gaya ng pagtindig sa batong hindi nayayanig kahit anong bagyo ang dumating. Hindi ka guguho sapagkat ang iyong tiwala ay nakaugat sa Diyos na kailanman ay hindi nabibigo. Mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo kung paano manatiling matibay sa pananampalataya kapag sinusubok ng sitwasyon, kapag pinaliligiran ng tinig ng pagdududa, at kapag tila lahat ng bagay ay humahadlang sa mga pangako ng Diyos. At mananalangin din tayo ng isang makapangyarihang panalangin sa pangalan ni Jesus. Kaya manatili hanggang sa huli at buksan ng inyong mga puso upang tanggapin ang biyaya ng panalangin.